Magandang gabi muli mga kapatid. Sa ating pagsisimula sa ating gawain ng panalangin sa gabing ito, tayo muna ay sandaling manalangin. Amang Diyos, manalangin at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Ama sa buong maghapon na pag-iingat, paggabay sa kalakasan, pinagkaloob sa amin sa mga pagpapala, patuloy niyong pinagkaloob. Aming salamat Panginoon muli sa isang malayang pagkakataon upang idaos ang gawain na ito at patuloy nawa na pangunahan niyo po kami, yung dakilang pangalan ng may taas at bigyan ng kapurihan sa aming kalagitnaan. Palain niyo rin po ang aming tagapagsalita sa gabing ito, tapos pusin ng Banal na Espiritu at yung biyaya at patuloy na paranasan namin hanggang sa matapos ang gawain na ito. Nakakatiwala namin sa inyo ang gawain na ito, Panginoon, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay umawit. Awitin po natin, Tell It to Jesus. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow, the touch unbeaten? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Have you seen that two men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You've no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Good evening to everyone. Tayo nagpupuri sa Panginoon na meron tayong kalayaan sa ating bansa upang tayo ay magkatipon, bagamat hindi po face-to-face, ay sa bagong teknolohiya naman ang ating ginagamit. Ito ang isang malaking pagpapala ng bagong teknolohiya sa atin na we can meet, and though not as congregation, not face-to-face, but we can meet through Zoom. At sa ating
mensahe ngayong gabi sa ating prayer time ay inyong buksan ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 5, 6, and 7. Hebrews chapter 5, 6, and 7. At babasahin ko sa English, pagkatapos ay babasahin ko rin sa Tagalog. Sa English po ay verse 6, as he has also in another place, thou art a priest after the order of Melchizedek. Verse 7, who in the days of his flesh, when he had uttered up or offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard because he feared. Sa Tagalog po, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig sa kanyang banal o dahil sa kanyang banal na takot. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi ay Summary of Jesus' Prayer. Ito yung pinaka-summary ng panalangin ng ating Panginoon sa kanyang paglilingkod dito sa lupa noon. Mula nung nagsimula ang kanyang gawain hanggang sa umakyat sa langit, ito ang pinaka-summary. Ito yung kabuuan ng kanyang panalangin. Binanggit dito sa aking binasa sa inyo na ang ating Panginoon ay High Priest. High Priest forever. Bakit siya ay mataas na saserdote? Hindi lamang sapagkat tayo ay mga saserdote na mananampalataya, kundi siya ay mataas na saserdote magpakailanman sapagkat siya ay hindi namamatay. Nakita na natin yan noon sa Hebrews chapter 7, verse 24 at saka 25. Ang kaibahan po ng mga saserdote sa lumang tipan ay namamatay sila. Pati ang high priest, pag namatay, ay isa sa kanyang anak na priest ang maging high priest. Pagkatapos kung mamatay muli, yung susunod muli. Kaya hindi po eternal ang kanilang pagkasaserdote. Ngunit, kakaiba ang ating Panginoon. Siya ay high priest forever. At binanggit sa aking binasa sa inyo na Jesus Christ is high priest after the order of Melchizedek. Ayon sa standard, ibig sabihin, ayon sa pamantayan, ayon sa uri, o ayon sa likas ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Narinig niyo na patungkol kay Melchizedek? Siya ay mababasa natin sa Genesis chapter 14, na pagkatapos na bumalik si Abraham, na pinalaya si Lot at iba pang mga tao sa Sodom noon, na naging alipin, kinapture ng mga kings of the northeast doon sa Damascus. Nung bumalik na siya, dumating si Melchizedek. Si Melchizedek po ay hindi pre-incarnate Christ. Siya ay natural, historical na tao. Siya ay tinatawag na type of Jesus Christ. At Jesus Christ is the anti-type. Ang tanong natin ay, paano na ang pagkasaserdote ng Panginoon ay ayon sa pamantayan o uri o likas ng pagkasaserdote ni Melchizedek? Una, ay si Melchizedek walang record ng family.
Walang record kung sino ang parents, walang record kung sino ang mga kapatid, walang record kung ipinanganak siya, walang record din ng kanyang kamatayan. The understanding or the assumption is that he is still alive. Dahil type siya ng Panginoon, Jesus Christ is priest, high priest forever. Isa pa, Melchizedek was the king of Salem. Ang Salem ay unang pangalan ng Jerusalem at king of Salem siya, hari ng Jerusalem o Salem, nang ibig sabihin ay peace. Kasi Salem, peace o shalom. At ipinapanalangin natin, lalo na ngayon po, ang Israel na magkaroon ng kapayapaan ayon sa Psalm 122 verse 6. Pray for peace in Jerusalem. Pero sa totoo lang po, ang tunay na kapayapaan sa Jerusalem o sa bayan ng Israel ay sa millennium. Wala talagang kapayapaan sila ngayon hanggang sa tribulation period. Walang tunay na kapayapaan dahil ang palibot nila ngayon ay kanilang mga kaaway. Alam natin ang pangyayari ngayon doon. May digmaan ang mga Hamas at sila at yung mga Hezbollah doon sa Lebanon. At yun po mga kapatid, maaring titigil yan pagkatapos ng ilang mga buwan o taon, meron na naman yan. Wala talagang tunay na kapayapaan. Pero si Melchizedek ay King of Salem. Ito ay larawan din ng Jerusalem sa darating na panahon. But let us keep on praying for Israel so that they will know the Prince of Peace and be saved. Yun ang ating idalangin. Sapagkat yun ang sekreto ng tunay na kapayapaan. Si Melchizedek ay, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Melchizedek, King of Righteousness. At ang ating Panginoon ay Prince of Peace and King of Righteousness. Kaya, ang pagkasaserdote ng Panginoon ay ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya yun po ang ibig sabihin niyan. Ang challenge sa atin ngayong gabi ay, let us pray just like the Lord Jesus Christ. Ayon sa mga katotohanan na pag-aaralan natin sa verse 7. Ang unang katotohanan, sa panalangin ng Panginoon, ang summary ng kanyang panalangin, nung nandito siya sa lupa, ay the kinds of his prayer. Anong uri ang kanyang ipinanalangin? Dito sa ating talata, prayers and supplications. There are two kinds of his prayer throughout his life. Ang una ay prayers. That is the general prayer. Kasama dyan ang pagpapasalamat sa kanyang ama. Yung pangalawa ay supplications. At ang supplications ay urgent prayers. Meron tayong urgent needs, mga kabigatan. Ang panalangin natin ay supplication. Halimbawa tayo ay may sakit at dinadalangin natin na pagalingin tayo ng Panginoon. Kung papunta tayo sa ospital, tamang doktor, meron tayong ibili ng medicine. At ang medicine ay maging tama para sa ating sakit. That is a prayer called supplication. Urgent, immediate needs. Yun ang panalangin ng Panginoon. Itong dalawang ito ay summary ng lahat ng uri ng pananalangin. Tayo ay familiar sa acts. Diba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Yung acts na yon, ito na yung pinaka-summary. Prayers and supplications. Isang bagay po na makikita natin dito sa kinds of prayer ay they are all plural or both are plural.
prayers and supplications. Nangangahulugan ng ating Panginoon ay laging nananalangin at marami siyang requests, panalangin sa kanyang Ama. Para sa kanya, para sa mga alagad, para sa sanlibutan, para sa mga Hudyo, kaligtasan ng mga Hudyo, at para sa mga manggagawa. Yun ang kanyang dinadalangin. Kaya marami. Ngayon, ang prinsipyo sa atin ay, let's pray many times and let us pray many requests or for many requests. Or, prayer is limitless. Sinasabi ko yon. Na 10 request mo, maaari. 20 ang request mo sa Panginoon, pwede. 30, 40, 50. At lagi kang nananalangin sa Panginoon, pwede tayong dumako sa luklukan ng Panginoon, dala-dala natin ang napakaraming mga panalangin natin na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa sa ating pag-aaral, sincerity of His prayer. Paano ko sinabi na He prayed with sincerity? Sapagkat ang sabi ng talata natin, with strong crying and tears. Merong malakas na sigaw at siya ay lumuluha sa kanyang panalangin. Hindi naman lahat na kanyang panalangin ay ganon, ngunit merong mga okasyon na literal na ganon ang kanyang panalangin. Merong pagsasalita, malakas ang kanyang salita, narinig ng mga tao, at lumuluha pa siya. Kaya sinabi ko na yon ay nagpapakita ng sinseridad. Totoo, taos puso ang kanyang panalangin sa kanyang Ama. Ang tanong sa atin ay, kung tayo manalangin, tayo ba ay nananalangin na merong sinseridad? Merong taos puso? Tama yung attitude natin sa ating pananalangin. O we pray for the sake of prayer. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na gayahin natin ang panalangin ng Panginoon na sumisigaw, malakas ang boses, at umiiyak lagi. Kung naiiyak tayo, walang problema. Nasubukan ko na yan. Manalangin na tumutulo yung luha ko. Kasi talagang dinidibdib ko yung panalangin ko noon. Kaya naluluha ako. And that speaks of truth and sincerity. Ang culture natin sa Pilipinas, lalo kung magsimula tayo katulad kanina, ay we pray silently, ganon. Kung meron tayong worship service, pagsimula, pray silently. Yun ang kultura natin. Ngunit alam nyo, sa ibang mga Kristiyano, hindi. Nakapunta na po ako sa Korea ng 2 beses at nakasama ko ang mga churches doon at mga kaibigan nilang mga Koreano. At nung nag-pray sila, walang silent prayer. Kakaiba doon. Nagsasalita na sila lahat. At ako, nung nandun ako, nadidisturbo ako sapagkat gusto ko yung silent para makakonsentrate ako, pero lahat nagsasalita, nananalangin sa Panginoon. Isa pa, naintindihan ko yung sinasabi ng mga Pilipino, pero yung mga Koreans na napakarami, nakasama namin, hindi ko maintindihan. Pero nagsasalita sila. Ngayon, tinanong ko bakit ganyan ang kultura dito. Sa atin sa Pilipinas, sabi ko sa mga Pilipino, silent prayer. Meron ding prayer na nagsasalita ka, narinig ng iba, pero sa pamagitan ng tagapanguna ng prayer. Pero paliwanag nila, una, para malaman mo na ang katabi mo nananalangin. Kasi kung silent prayer, hindi mo alam kung talagang nananalangin ang katabi mo, o sa harap mo, o sa likod mo. Pangalawa, sabi nila, para marinig ng dyablo ang ipinapanalangin mo sa Panginoon. At matakot ang dyablo. Nung sinabi sa akin yun, sabi ko, meron silang magandang rason sa pananalangin na nagsasalita. Kaya nga lang, kung sa atin ay parang nakakadisturbo yung sabay-sabay.
na nagsasalita. Ang ating Panginoon, kung minsan silent ang kanyang panalangin, pero dito sa ating binasa ay nagsasalita. Katulad doon sa Getsemani, katulad doon sa krus. Hindi ba narinig ng maraming mga tao doon sa Golgotha o Kalbaryo ang kanyang panalangin? Hindi natin napag-aralan pa sa prayer meeting yung 3 panalangin ng Panginoon sa krus. May 3 siyang panalangin doon na sigaw niya yon. Kaya sabi natin 7 wika o 7 sigaw ng Panginoon. Alam ano yung mga panalangin niya doon na pwede nating pag-aralan din yun. Bagamat narinig na natin yung mga yon sa mga 7 sayings. Ang una ay, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Prayer yun. Pangalawa, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Kinakausap niya ang kanyang ama at nagsasalita, narinig ng maraming mga tao doon. Ang pangatlo, Father, into your hands I commend or I commit my spirit. Magandang pag-aralan yun. 3 ang panalangin niya sa krus. At ang Panginoon dito ay with strong crying and tears. Maigsi man ang ating panalangin o mahaba, ang prinsipyo dito ay maging totoo tayo, maging sincere ang ating panalangin sa ating Panginoon. Pangatlo sa ating pag-aaral, the addressee of his prayer. Kanino siya nanalangin? Dito, ang sabi sa verse 7 ay, with strong crying and tears, unto him. Sino yung him? Sino yung kanya? O siya? Walang iba kundi ang kanyang ama na nasa langit. Ama na tumanggap ng kanyang panalangin sa upper room. Ama na nagsugo sa kanya. Ama na may kalooban na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Siya yun. The addressee, the person is the Father. So the person of the addressee, the Father. Siya ang kanyang ama na pinanalanginan. Siya rin yung addressee natin sa ating pananalangin. Ang instruction ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kung kayo'y manalangin, manalangin kayo sa Ama, sa pangalan ko, sa paggabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ganyan ang instruction ng Panginoon, kaya yun ang ating sinusunod. Bagamat, pwede tayong manalangin kay Kristo. Pwede rin tayong manalangin sa banal na Espiritu. Kung ang ating request ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at patungkol sa banal na Espiritu. Ngunit generally, ang addressee ng ating panalangin, walang iba kundi ang Ama. Isa pang bagay dito sa addressee, hindi lamang yung person, that's the Father, mayroong implications ang kanyang panalangin sa Ama. Anong implication? Jesus is different person from the Father. Alam nyo yung narinig nyo ang doktrina ng iba. Tayo po ay Trinitarian. Ang iba, Unitarian. Ang Unitarian, ang Ama, siya rin yung anak. Yung anak, siya rin ang Ama. Ang Ama, siya rin ang Espiritu. Ang Espiritu, siya rin ang Ama, siya rin yung anak. One person. Sa atin, one God, 3 persons. Sa kanila, one God, 1 person. Pero dito, hindi maaari po yun, logically. Kasi, nanalangin siya sa kanyang Ama. Ibig sabihin, iba ang Ama at iba ang anak. Kung ang ating Panginoon katulad sa krus, nanalangin doon, Father, forgive them. Kung Unitarian, parang ganito, Father, na ako rin yun. Forgive them, na ako rin yun. Ako yung nananalangin, ako rin yung Ama na pinapanalanginan. Tama ba yun?
Isa pa, Eli, Eli lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Kung isa lang ang persona, yung God na sinasabi niya, siya rin. Yung Diyos na itinakwil siya, pinabayaan siya dahil nagsasuffer sa kasalanan ng tao, siya rin yun. Hindi maaari yun. Nung sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit, siya rin yun. Siya na yung namatay, ikinukumit niyang sarili niya sa kanyang sarili. Unitarian, hindi maaari yun. That is illogical. Alam niyo na kung sino yung mga Unitarians. Pwede kong banggitin kasi binabanggit niya naman sa kanyang broadcast. Si Apollo Quiboloy sa Davao. Unitarian yun. Ngunit iba yung kanyang paliwanag. Ibang sinasabi ng Biblia. Ang tama, iisang Diyos, tatlong persona ang iisang Diyos. Kung paano yun, mahirap natin maunawaan. Ngunit, kahit hindi natin maunawaan, yan ang katotohanan. Meron nagsabi, if you try to understand the minute details of Trinity, you are going to lose your mind. But if you are going to deny the doctrine of Trinity, you are going to lose your soul. Mamili kayo. Okay? Kaya, yun ang unang implication. At number 2, Trinity. Ang isang implication ay Trinity. Tatlong persona sa isang Diyos. Ibang persona ng Ama. Ibang persona si Jesus Christ. Ibang persona ang banal na Espiritu. Ngayon po, ang pang-apat. The request in His prayer. Ano ang kanyang prayer request? Sa verse 7, babasahin ko, unto Him that was able to save him from death. Kanyang panalangin ay to save him from death. Ngayon, merong isang tao na nagsabi, merong isa na nakita ko, sabi niya, na nanalangin ang Panginoon ng hindi tamang panalangin. At itong sinabi niya, kasi sabi niya, mali ang panalangin ng Panginoon, hindi sinagot ng Ama yon, kasi pinanalangin niya dito na to save him from death. Pero ano bang ibig sabihin nun? Negative. Negatively, ang hindi niya ipinanalangin na siya ay hindi mamamatay. Hindi yun ang ibig sabihin ng talata. Sapagkat, una, merong mga hula sa Old Testament na siya, paparito, ang Mesias, at mamamatay. Isaiah 53. At ang Panginoong Jesucristo mismo, 3 beses sa Gospels, sinabi niya sa kanyang mga alagad, siya ay mamamatay, ngunit siya ay mabubuhay muli. Alam niya yun. At sa kanyang panalangin sa Getsemani, not my will but thine. Anong kalooban ng Ama? Na siya ay mamamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, upang ang tao ay maligtas sa kasalanan nila kung sila ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano ang tamang ibig sabihin o positive? The meaning is that he was praying to the Father that he would rise from the dead. Yun ang ibig sabihin. Or it is salvation or deliverance from remaining dead. Salvation from decaying in the tomb. Nananalangin na maligtas siya sa pagkabulok, sa pananatiling patay doon sa libingan. Sa original po, ang dapat na translation nito ay to save him out of death. Kaya naranasan niya yung kamatayan, but he will rise from the dead. Out of death. Not from death, but out of death. Kaya ibig sabihin, kaligtasan mula sa pagkabulok.
pananatili na patay doon sa libingan. Kaya, alam natin ang kasagutan. Ang huli na ating pag-aaral, anong sabi sa talata natin? And was heard in that he feared. So, the answer to his prayer. Kaya pang-5, na katotohanan sa pananalangin ng Panginoon na summary nung siya ay nandito sa lupa. Siya ay sinagot. There was the answer to his prayer. Sapagkat sinabi na, and was heard by the Father. Kasi, inilibing, Biyernes ng gabi na yon, tapos Sabado, tapos Linggo ng umaga, maaga pa lamang, siya ay nabuhay na mag-uli. So, ang kanyang panalangin ay sinagot ng Ama. Sapagkat ang kanyang panalangin ay pagkabuhay na mag-uli at nabuhay na mag-uli. At alam natin ang katotohanan niyan. Ang mga anghel nagsabi, wala na dito sapagkat siya ay nabuhay na muli. The tomb was empty. Di ba? Wala na. Nabuksan, tiningnan nila ang loob, wala nang laman, wala nang katawan ng Panginoon. Ang natira doon, yung grave clothes. Kasi nagkaroon ng bagong damit ang ating Panginoon. At yung spices na dala ng mga babae ay hindi nila nailagay sa katawan ng Panginoon. Inuwi na lang siguro yun, ginamit na nila. At nagpakita sa napakaraming mga tao, sa kanyang mga alagad, sa more than 500 sa 1 Corinthians chapter 15. He appeared to his brother. He appeared to the Apostle Paul. Kaya siya ay nabuhay na mag-uli bilang kasagutan ng kanyang panalangin. Anong dahilan ng kasagutan ng Panginoon? Ang sabi dito, because he feared. Ang ibig sabihin, the Lord Jesus Christ glorified His Father always. He honored His Father. He respected His Father. Sa Tagalog, maganda ang pagkasalin. At siya dininig dahil sa kanyang banal na takot. Yung pagkatakot sa Ama. Ang ibig sabihin nun ay to glorify and honor and respect God. Yun ay napakagandang attitude sa pananalangin at magandang buhay upang sagutin ng Panginoon yung ating mga dalangin. Sa ating pagtatapos, nakita natin ang uri ng kanyang panalangin, nakita natin ang sinseridad ng kanyang panalangin, nakita natin yung kanyang pinanalanginan, nakita natin ang kanyang request, nakita natin ang sagot ng kanyang panalangin. Ang challenges sa atin, una, let us pray like Christ. Let us pray like Christ. Let us always be sincere in our prayers. Maging totoo, taos puso yung panalangin natin sa ating Ama sa Langit. At let's honor the Lord to receive answers. Let's fear the Lord, meaning honor the Lord. Luwalhatiin natin ang Panginoon sa ating buhay upang tiyak ang kasagutan ng ating mga dalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat muli kami sa pag-aaral namin sa inyong salita patungkol sa kabuuan ng panalangin ng Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. Panginoon, tulungan niyo kami na ang mga katotohanan nakita namin ay gawin namin sa aming buhay at kami ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo upang matiyak namin ang kasagutan ng aming mga panalangin sa inyo. Pagpalain niyo kami sa gabing ito, ingatan niyo kami at ingatan niyo kami sa pandemic, bigyan niyo kami ng kalakasan, kalusugan lagi upang maharap namin ang aming mga gawain. At tulungan niyo kami na laging magtiwala sa inyo. Dagdagan niyo ang aming pananampalataya sa inyo, ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming paglilingkod sa inyo.
at pinupuri ka namin sa inyong dakilang gawa sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang announcement natin muli ay pagkatapos ng prayer ay maaari na kayong maggrupo na mag-pray sa inyong mga tahanan. Marahil mag-pray kayong lahat o ang Padre de Familia ang manalangin o ang Madre de Familia ang manalangin o isa sa member ng pamilya niyo ang manalangin. So it's now time for prayer at tatandaan natin ang mga prayer requests na inilalagay ni Ate Angie sa ating secret room. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.